please call 8642-3333 or 0917-899-9589. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Okay, balik po tayo sa Balitang Paliparan. Ngayon po ay Mayo 2 at 2026. Ang bilis ng panahon. Mayo na, no? Nakapag-Splash Island na ba lahat? Ano? So, yung magkokomento, katulad kanina, sa programa natin ngayon, bibigyan ko kayo. Sorpresa ito, biglaan lang to. No? Bibigyan ko kayo ng ticket sa Splash Island. Kanina sino yung si Taladtad at saka si Wyatt, no? Ilista mo lang diyan para next week bibigyan natin sila ng tigalawang Splash Island ticket. Okay, nasa linya na ba natin si Direktor? Pakitawagan nga, alam nyo ay gusto ko lang makausap si NBI Director Attorney Melvin Matibag dahil unang-una ay upang ma-update kasi narinig ko na kakasuhan ng inciting to sedition at ito ay seryosong kaso dahil doon sa ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta Marcos at dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Napanood ko yun yung video na yun. Madaling araw yun naka-live si Vice President Sara Duterte at talagang nagmumura siya, galit na galit, ibang itsura niya, medyo madilim yung lugar, yung pala nasa detention center. Ang alam ko parang hinuli yung kanyang staff dahil may kaso, no? At nag-live si Vice President Sara Duterte at talagang binantaan niya na papatayin niya kung kaya't kakasuhan ng grave threat if I'm not mistaken, ano? And kasong inciting to sedition. Seryoso po yan, dahil no bail, if I'm not mistaken, no bail ang inciting to sedition. That is aside, dun pa po sa plunder na inihain naman ni dating Senator Antonio Trillanes dyan po sa Ombudsman. So biro nyo, by this month, pagka nagsabay-sabay yung kaso na impeachment, natanggal siya, si Vice President Sara Duterte, tapos susunod yung plunder case sa Ombudsman, tapos susunod itong kaso na ito kay sa NBI na kasong inciting to sedition, ay malungkot yan dahil may kulong po yan, ano? At sa ating batas, pag may ganyang seryosong kaso na more than 6 years ang pagkakakulong, ang plunder at inciting to sedition, wala pong bail yan. So meaning to say, habang dinidinig ang kaso at lalo na yung inciting to sedition at grave threat, ay kulong ka, no? So alam naman natin yan, marahil napanood natin yung video na yan ni Vice President Sara Duterte kung saan kanyang binantaan ang ating Pangulo, binantaan si First Lady Lisa Araneta Marcos at binantaan si House Speaker Martin Romualdez, no? Ngayon dininig yung kaso at ang alam ko kakasuhan na nga po itong si Vice President Sara Duterte. Anyway, no, baka nakikinig si Attorney Powa, yung kanyang abogado, no. Bukas po ang aming himpilan. Pwede nyong tawagan kami, no. Baka sabihin nyo hindi kami nagbibigay ng pagkakataon sa inyo. Ang aming himpilan po ay maaari nyong ibigay ang inyong panig sa isyung ito
At ang malungkot lang, yung Kongreso nga hindi siya umattend ng hearing eh. Tayo pa kaya ang pansinin, magsalita pa kaya ang ating Vice President dito sa sabihin nating isyung politika. Pero alam nyo, napaka-importante na marinig ang tinig ng ating Vice Presidente. Okay, nasa linya na po ang isa sa aking kaibigan na pinagmamalaki. Walang iba kundi si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon, Raul po, Raul. Si Ruel to, di ba? Raul po. Esperas. Oo. Yes, so. Kumusta ka na? Ako'y natutuwa at napakagwapo lagi nakikita kita. Di ba? Oo. Salamat sa iyong imbitasyon. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, unang-una, Yeah. maaring ipaliwanag mo sa amin yung plano nyong pagsampa ng kasong inciting to sedition, correct me if I'm wrong, at saka yung kasong grave threat kay Vice President Sara Duterte? Hindi, nakasampa na siya. Actually, Okay. nung dumating ako sa NBI, it was already been filed by the previous, under the leadership of the previous director, ni Okay. Dr. Santiago. Oo. So, ako naman, nag-aantay na lang kami ng resulta. Kaya naman nung pinisinta sa Kongreso yan, wala naman akong binago, pinalitan o dinagdag dyan, kundi binase lang namin yung testimonya namin doon sa naging findings ng mga nag-imbestiga noong panahon na si Director Santiago pa nga namumuno ng ahensya. Ang inciting to sedition ba ay bailable? Hindi. Yung inciting to sedition is yung penalty niya. I'm not so familiar but it will depend dun sa, ang bail kasi is discretion ng court yan eh. Oo. So whatever the crime is, yung court will have a discretion to do that. No, yung grave threat, I'm sure that's bailable. Yung inciting to decision, I have to check yung penalty niyan, and will be depending also on the discretion ng korte kung saan papasok. So yan. are we expecting, kung naisampa na, are we expecting na lalabas yung warrant? Or paano ba magiging yan, Director? Well, it's a practice pag sumampa yung information galing sa piskalya o sa prosecutor, nag-i-issue ang korte ng mandato de arresto para mag-acquire sila ng jurisdiction, So, depende yan kung kung may bail ba or no bail, nakalagay naman yan doon sa lalabas na information, then may recommendation ng prosecutor niyan. Total, wala naman nakikinig sa atin, wala namang nanonood sa atin, Director. Sino, kailan mo may expect yung warrant? Kasi may isampa pala yan bago pa mo. Kasi pag file niyan, may lalabas muna na resolution. I think as part of the due process, yung namang inireklamo will still have time to file a motion for reconsideration. Tapos i-resolve yung motion for reconsideration, kung ano may decision, kung kailangang isampa, may information yan. So, I think it will take some time as well, no? Meron pa rin ganun, Kasi ang alam ko, nasa ibang bansa si Vice President eh. Di ba? Nag-leave siya. Nagkumuha ng... Parang narinig ko rin nga, nitong kalis lang yata ngayong araw na to. Okay. Yeah. So, can we say na pagbalik niya, may sasalubungin ka ulit sa airport? Hindi natin alam pa yan kasi depende yan sa prosecutor, no? Medyo nung napile yan, I think sometime in last year, no? November yata, Yeah. So, okay, speaking of mga bail, ano ang latest kay broadcaster sa Jason sa? Yeah, there will be an arraignment already on Monday, and yung bail niya is already been set by the court kasi bailable naman talaga yung sa offense niya, no? So, sa Monday, dadali namin siya sa RTC Pasay to i-present to the court. Although pagka-arresto namin sa kanya, nagsabit na kabad kami ng return ng warrant on the same day. Sinabit namin yan. Dahil nakalagay sa warrant, no bail, ganun ba? Hindi no bail, nakalagay not bailable eh. So that's why sabi ko nga doon, that should be cleared with the court, and I think the court already issued an order dated today na kiniklear nga niya na mag-arraignment na sa Monday, so we have to present this also sa Monday sa court. Oo, alam mo, natutuwa ako, Director, dahil meron kayong raid minsan na nakita ko, nakamahaba ka at naka-bulletproof ka. So drug din yun eh. Drug din yung raid namin, medyo delikado kasi yung may baril din eh. May shotgun nga kami mga nakumpiska doon nung nag-raid kami. Mag-iingat ka palagi, Director. Salamat. Alam mo, bilang
matagal, nakasama ko itong si Director sa airport eh. Naging official ho ng airport yan at naging Yes, general Raul. manager. No naman. No. Opo, at although Ruel ang tawag niya sa akin, Raul po. Raul, yeah. Sorry, I have to correct. Oo. Nasa ano kasi ko, actually, nasa, may medical check-up lang ako eh. Ay, So, naku, pasensya pinagbigyan ko na, ng istorbo tawag. kita, attorney. Oo. Hindi, okay lang. Oo, para sa'yo. Istorbo Oo. kita. Alam nyo, tayong mga senior laman tayo ng mga check-up na ganyan. Yes, and then routine Basta check-up mag-iingat lang ka naman. palagi at kung Salamat meron po. At kang, anytime naman, pag may invitation ka, Opo. pwede naman tayo. Oo. Oh, sige po. Teka. Salamat po, Director, sa Salamat, pagbibigay ng Raul. oras. Sa susunod ulit. Oo naman. Salamat. Opo. Thank Okay. you. Alright. Regards. Salamat po. Okay. Ang inyo pong napakinggan, mga kaibigan, si Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Latest na mga kaganapan kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga niya, dahil umalis pa lang ngayon, so we assumption ko lang naman yan, no? Na by the time na bumalik siya, dahil matagal si Vice President by the time, laman tayo sa korte, kaya alam natin ang procedure niyan So, by the time na, expected ko, by the time na bumalik si Vice President Sara Duterte, baka may warrant na yan, no? So, yan ang antabayanan natin. Bukod pa yan sa impeachment case, bukod pa yan doon sa plunder na isinampa ni Senator Sonny Trillanes. Oras po natin, 48 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. 5 p.m. Pauwi ka na ba o papasok pa lang? Siya na ang opisyal na makakasama mo on the road. Si Bong Nebriha sa Biyahe IZ. Pagtaas ng gasolina, may strike ba o wala? Saan traffic, saan hindi? All-in-one balitaan sa mundo ng transportasyon. Biyahe IZ sa DWIZ News, Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, DWIZ News TV at DWIZ News Online. Bong Nebriha sa Biyahe IZ. Tara, babiyahe na! Araw-araw, 5 p.m. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang Bulahan. Sa DWIZ News Nationwide. Saturdays, 4 p.m. Malalaman ang tama sa Walang Bolahan. Walang Bulahan, Walang Bolahan. Walang Bulahan, Sa DWIZ News Nationwide. Walang Bulahan. Okay, balik po tayo sa balitang paliparan. Alam nyo, katatanggap ko lang ng report. Merong inaresto dyan sa NAIA Terminal 3 at nakakuha tayo ng report buhat sa Airport Police. Partikular ang kanilang hepe na si Lieutenant Jess Ducusin, ang masipag, ang karatista at napaka matapat na opisyal ng Airport Police na si Lieutenant Jess Ducusin. Meron pong inaresto dyan sa airport. Yan, makikita nyo, no? Yan po ay lalaki na pasahero ng isang commercial flight. At ang ginawa po niyan ay habang natutulog yung babaeng pasahero, manyak, no? Ay hinipuan niya, no? Hinipuan niya una sa dibdib, hinipuan niya sa braso,
In short, hinawakan niya, no? Binastos niya. Nagising yung babae. Yan, nakikita nyo, no? Inireklamo. Kaya pagdating niya sa NAIA Terminal 3, inaresto po ng airport police sa pamuno ni Lieutenant Jess Ducusin, yung lalaki na yan, ano? Pa-up mo nga yung sound, paring Winer. Panoorin po natin. Pagkakalog po ng gobyerno at may karapatan kang pumili ng doktor na tumingin sa iyong legal at pag wala kang kakayan, ang gobyerno mo po-provide dito. Naintindihan mo ba? Kasan mo! Naintindihan mo? May Ayan. karapatan kang hindi magsalita. Ikaw ay na-arresto namin sa kasong acts of lasciviousness at safe place acts. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsiwalang tibo. May karapatan kang pumili ng abogado at kung kang kakayan ay pagkakalog po ng gobyerno at may karapatan kang pumili ng doktor na tumingin sa iyong legal at pag wala kang kakayan, ang gobyerno mo po-provide dito. Naintindihan mo ba? Kasan mo! Naintindihan mo? Okay, ang inyo pong napanood mga kaibigan ay isang lalaki na kaka-aresto pa lamang dyan sa NAIA Terminal 3 ng Airport Police at yan po ay nanghipo, no? Minanyak niya. Dapat yung nang mamanyak dito maaresto rin pare. Di ba? Di ba, Jem? Tama? Tamo. Kayo talaga mamimimuhan kayo niyan, di ba? Oo. Nasaan ba si Aimee? Diba? Anyway, nang manyak po yan, hinipuan yung pasahero. Yan po yung nakikita nyo nakamas na babae. Yan po yung kanyang hinipuan, no? At nang magreklamo po yung complainant dun sa airline muna at itinurn over sa airport police, ay agad po siyang inaresto. So we assume na by this time ay na-inquest na po yan, ano? Ang lalaki na yan, ano? At yan po ay seryosong kaso at hindi po yung kasong regular dahil unang-una pag nalaman ng mga kapitbahay yung Marites na nang manya ka pala, di ba? At inaresto ka, kita niyo yan, video yan, ano? Talagang mas masahol pa sa nasentensyahan ka ng bitay dahil sa ginawa mong mamanyak. Hindi ka na lang nagpunta ng Baklaran, di ba? Para doon ka nagbayad, di ba? At kapwa pasahero mo dahil natutulog, hinawakan mo. Anyway, ganyan ang ginawa mo. Ayan, naaresto ka tuloy at ipinagharap ng formal na reklamo dyan sa Pasay Prosecutor's Office. Congratulations kay Lieutenant Jess Ducusin, gayon din sa mga gwapong pulis, no? At medyo ito lang napuna ko, no, teniente. Medyo hindi kabisado nung arresting officer yung Miranda rights, no? Tagalog kasi ako kasi sanay eh. You have the right to remain silent. Anything you said can be used against you. Yung Tagalog ganun pala eh, no? No? Akala ko si Mana Santa pa rin yung anyway, congratulations, no? Yung mga kuya ko diyan sa airport. Congratulations sa inyo, Airport Police. At kayo ay talagang sandigan ng ating mamamayan. Agad na aresto yung pong manyak sa loob ng eroplano at pagdating sa ating paliparan na NAIA Terminal 3 ay naaresto po itong suspect na nang manyak sa loob ng eroplano. Oras po natin 55 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. El Pueblo Publico. Palatuntunang maglalapit sa mamamayan at pamahalaan. Lilinawin ang mga isyu at usapin na itinatanong ng taong bayan. El Pueblo Publico. Kasama si Ryan Lau.
Subaybayan, tutukan, El Pueblo Publico. El Pueblo Publico. Dito lamang sa impilang may todong lakas. DWIZ 882. El Pueblo Publico. Balikpat tayo sa balitang paliparan. Happy watching muna kay FA Java, listening from Bacolod City, no? Kaya lang taga Bacolod. Pero anyway, FA Java, kung makapunta ka sa Maynila, i-message mo lang ako at pabibigyan kita ng tickets sa Plus Island. Gayon din, happy listening and watching kay Kuya Edison Nebriha, yung ating matikas na kuya dyan po sa MMDA. Alam nyo, huwag kayong pakaang-kaang, huwag kayong magro-road rage. Itong unang-unang uhuli sa inyo, si Kuya Edison na Nebriha. May programa rin po yan dito sa amin at yan po ay walang sinasanto. Maski na sino po kayo, pag lumabag kayo sa batas sa lansangan, ay huhulihin kayo ni Kuya Edison na Nebriha. Alam nyo, kung ito si Kuya Edison, kung tumakbong presidente ito, iboboto ko ito eh. Ako, boto natin to, paring winner ha, si Kuya Edison na Nebriha. At, oy, doon sa mga kaibigan ko na shooter, meron pong paputok ang PNP press corps, no? Ito po ay, kailan po ito? May 29 hanggang 31, if I'm not mistaken, ano? At ito po ay gaganapin dyan sa Camp Karingal, 4th Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Ito po ay sa pamuno ni ang ating kaibigan ni si Leia at presidente na si Leia Ilagan, 10 ng kanyang mga magagandang babae at magagandang lalaki na mga kabaro natin sa pamamahayag buhat sa iba't ibang himpilan sa buong mundo, no? Sa buong mundo kasi ano ho ito? 'Di ba? PNP Press Corps ho itong mga ito. So pangkalawakan ang nasasakupan po na itong mga kaibigan po natin 'yan. Meron po silang Invitational Shoot Fest diyan po sa Camp Karingal, May 29 hanggang 31. Ito po ay PPSA Level 1, 5 stages, 120 rounds. Open po ito sa lahat. Makikita nyo po ako dyan. At ang guest po nila, no other than the Chief PNP, si Chief PNP General Nartates. No? At iba pang mga opisyal ng PNP. Siyempre, si General Silvio ng QCPD nandyan. At iba pang nating mga kaibigan sa kapulisan. Malapit po sa akin ang QCPD kasi may bahay ho ako dyan. No? Si General Silvio has been a very, very active public servant at pag may kailangan ako, lagi ho nandyan yan. Kernel pa lang ho yan, masipag na yan si General Silvio. Okay, isa pa. Congratulations sa ating kaibigan din na si Hil Bugawisan. Si Hil Bugawisan po ay tumungtong o nabigyan ng award sa Singapore. No, nandiyan ba yung materials? Pakita mo nga yan. Yan po si Hil Bugawisan. Pinagmamalaki ko yan dahil dati hong mamahayag yan. Na awa sa liit ng sweldo sa pagiging pamamahayag, naging public relations sa practitioner. Ayan, champion siya. O nanalo siya sa Singapore. Triathlon po yung kanyang sinalihan. Bike and run. Nakikita ko, bike and run eh. Ay, hindi ko lang alam kung may swim yan. Pero yan pong ang kanyang yan pong kanyang mga larawan nang manalo siya diyan sa Singapore. Boss Hil Bugawisan, congratulations at good luck sa PNP Press Corps sa inyong paputok sa May 29 hanggang 31 diyan po sa Camp Karingal. Ito po inyong lingkod mabati ng magandang hapon hanggang sa susunod Sabado, Raul Esperas.